Hunyo 9, 2025. Hindi lang ito basta petsa sa kalendaryo. Ito ay isang mahalagang yugto sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Dalawang hukom na inakusahan ng kampo ni Duterte na kumikiling ay may hanggang sa araw na ito para sumagot o manahimik. Pero ano ang mangyayari kung wala silang sabihin? Sa episode na ito, ating hihimayin ang proseso sa korte, ang mga stratehiya sa likod ng hiling na tanggalin sila sa kaso, at ang mga posibleng mangyari kung mananaig ang pananahimik kaysa sa pagsasalita. Si Rodrigo Roa Duterte, dating Pangulo ng Pilipinas, ay nahaharap sa mga akusasyon sa ICC para sa crimes against humanity, pagpatay, torture, at iba pang hindi makataong gawain na diumano'y nangyari noong panahon ng kanyang kilalang giyera kontra droga. Ang mga kaso ay mula Nobyembre 2011 hanggang Marso 2019. Sakop ang kanyang panahon bilang mayor ng Davao at Pangulo ng Pilipinas. Siya ay inaresto noong Marso 2025 at ngayon ay nakakulong sa The Hague, naghihintay ng kanyang pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga kaso sa Setyembre 23, 2025. Pero ilang buwan bago ang mahalagang pagdinig na iyon, gumawa ng isang matapang na hakbang ang kanyang mga abogado. Kwinestyon nila ang pagiging patas ng dalawa sa tatlong hukom ng ICC na dumidinig sa kanyang kaso. Ang depensa ni Duterte ay naghain ng petisyon para tanggalin sa kaso ang dalawang hukom. Si Hukom Reyne Adelaide Sophie Alalapini Ganso mula sa Benin at si Hukom Maria del Socorro Flores Liera mula sa Mexico. Ang kanilang argumento, ang diumano'y kakulangan nila ng patas na pagtingin base sa mga nakaraang pahayag, koneksyon o nakikitang pagkiling. Sa ilalim ng Regulation 12 ng ICC, kahit sinong panig ay pwedeng humiling na tanggalin ng isang hukom kung mukhang may kinikilingan ng hukom o nagpakita na ng hindi patas na pagtingin sa mga kaugnay na usapin. Kapag naisampa na ang ganitong mosyon, ang mga hukom na pinangalanan sa petisyon ay inaanyayahang magbigay ng komento. Hindi sila sa pilitang pinasasagot, pero ang pananahimik ay may ibig sabihin. Ang takdang araw na ibinigay ng ICC Hunyo 9, 2025. Kilalanin natin ng kaunti kung sino itong dalawang hukom. Si Hukom Reyne Alapini Ganso, isang dalubhasa sa batas at eksperto sa karapatang pantao mula sa Benin. Nagsilbi siya sa iba't ibang korte para sa karapatang pantao sa Africa bago sumali sa ICC. Si Hukom Maria del Socorro Flores Liera, isang bihasang diplomat at nagsasanay ng international law mula sa Mexico. Nagtrabaho siya sa mga issue tungkol sa kasarian, katarungan, at ugnayan ng maraming bansa. Pareho silang itinalaga sa pamamagitan ng mga malayang proseso na suportado ng UN. Pero para sa grupo ni Duterte, ang kanilang mga dating koneksyon daw ay maaaring makaapekto sa pagiging patas ng paglilitis. Hanggang sa unang bahagi ng Hunyo, wala pang pampublikong pahayag o pag-atras sa kaso ang dalawang hukom. Kung mananatiling tahimik ang mga hukom pagkatapos ng takdang araw, ano ang mangyayari? Puwes, pwede pa ring magpatuloy ang ICC. Ang Presidency o ang Appeals Chamber ang magdedesisyon sa hiling na tanggalin sila, base sa mga dokumentong meron, kahit walang komento mula sa mga hukom. Ang pananahimik ay hindi pag-amin. Hindi kailangang sumagot ng isang hukom. Ang pananahimik ay maaring nangangahulugan lang na wala silang nakikitang basehan sa akusasyon. Kung hindi pagbibigyan ng hiling, mananatili ang mga hukom sa pwesto at magpapatuloy ang kaso ayon sa schedule patungo sa pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga kaso. Kung pagbibigyan ng hiling, isa o parehong hukom ay papalitan at ito ay maaring magdulot ng pagkaantala o pagbabago sa grupo ng mga hukom. Pero sa kasaysayan ng ICC, bihira lang ang nagtatagumpay na hiling para magtanggal ng hukom. Bakit ito ginawa ng mga abogado ni Duterte? Ang petisyong ito ay hindi lang tungkol sa mga hukom. Ito ay para magkaroon ng mga pagkaantala sa proseso, kwestiyonin ng tiwala sa korte, at palakasin ang mga kwentong politikal sa Pilipinas. Kung hindi pagbibigyan ng ICC ang petisyon, maaring gamitin ng depensa ni Duterte ang desisyon para sabihing may pagkiling sa buong proseso, lalo na sa mata ng mga Pilipino. Pero isa rin itong pagsubok para sa ICC, paano nito babalansehin ang pagiging patas, pagiging bukas, at kalayaan sa panahon na may halong politika ang hustisya.
Ang nakakatuwa, ang hukom na pinakamatindi ang natanggap na batikos mula sa publiko ay hindi naman kasama sa petisyon. Siya ay si Presiding Judge Yulia Motok mula sa Romania. Mula noong pagdinig ni Duterte noong Marso 14, binumba na siya online ng mga taga-suporta ni Duterte. Ang kanyang LinkedIn ay napuno ng masasakit na komento. Ang mga litrato niya ay binago ang kwento sa mga Facebook group ng mga Pilipino at inakusahan siya ng ilan na bahagi ng isang sabuatan sa politika. Pero nagbabala ang mga eksperto, ang sabay-sabay na panghaharas online sa mga hukom ng ICC ay maaring bumalik sa kanila at maaring magresulta pa sa dagdag na kasong legal sa ilalim ng Article 70 ng Rome Statute para sa pagharang sa hustisya. Balikan natin ang mahahalagang petsa. Marso 11, 2025, inaresto si Duterte sa Maynila. Marso 14, 2025, unang pagharap sa ICC. Mayo 12, 2025, naghain ng petisyon para tanggalin ang dalawang hukom. Hunyo 9, 2025, huling araw para sumagot ang mga hukom. Setyembre 23, 2025, pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga kaso. Ano man ang mangyari sa Hunyo 9, ito ang magiging simula ng posibleng isa sa pinaka-inaabangang paglilitis sa buong mundo sa modernong kasaysayan. Mas manjing ibabaw kaya ang pananahimik kaysa sa mga salita. Habang nakatingin ang mundo, ang ICC ay naglalakad sa manipis na linya sa pagitan ng batas at politika, sa pagitan ng katarungan at kung paano ito tinitingnan ng tao. Ang kapalaran ni Rodrigo Duterte ay nasa kamay ng isang pandaigdigang korte, pero hinuhubog din ng mga boses sa ating bansa, panggigipit online at mga legal na galawan. Ang Hunyo 9 na huling araw ay maaring hindi magbigay sa atin ng isang malaking sorpresa, pero nagbibigay ito sa atin ng silip kung paano gumagalaw ang hustisya, mabagal, maingat, at nasa ilalim ng matinding pagsusuri. Samahan niyo kami habang sinusundan natin itong makasaysayang kaso hanggang sa susunod nitong kabanata sa Setyembre. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pindutin ang like button at ang notification bell icon. Mag-subscribe at i-share. Kung may mga tanong kayo, i-comment lang sa ibaba at sasagutin namin yan. Abangan nyo pa, dahil sa susunod, pag-uusapan natin ang iba pang dapat asahan sa proseso ng kaso ni Duterte sa ICC at iba pang kaalamang makakatulong. Paalala, ang video na ito ay para sa layuning pang-edukasyon at pagbibigay impormasyon lamang. Ito ay base sa mga datos, ulat, at pahayag na bukas sa publiko tungkol sa isang partikular na issue. Ang nilalaman nito ay hindi naglalayong mag-akusa o humatol sa sinumang tao ng anumang krimen. Lahat ng taong nabanggit ay tinuturing na inosente hanggat hindi napatutunayang nagkasala sa korte. Layunin naming maglahad ng mga beripikadong katotohanan at prosesong legal sa malinaw, balansyado, at magalang na paraan. Ang mga pananaw at opinyong inilahad ay hindi nilalayong mag-udyok ng galit, karahasan, o paninirang puri. Para sa mga legal o opisyal na update, hinihikayat ang mga manonood na kumonsulta sa opisyal na website ng gobyerno o mga kaugnay na ahensya ng gobyerno o eksperto sa batas.